Good morning everyone. So ngayon starting na sa maayong nga adlaw, maayong nga panahon. So mao na siya ay nagpakita o sinyalis nga ang atong simana karon is good, di ba? So guys, dahil sa may paparating na naman na banta na na malaking ulan na katumbas sa dating malaking tubig o baha dito sa Agusan del Sur, baka sa susunod na baha ay mga ka-farm maabot ta diri so ngayon ay itong fish pan na to ay i-convert ko, ay i-divert ko muna sa tawag, or gawin ko muna siyang rice farm. Actually dati is rice farm to, pero sa ngayon ay nag-start na kami na taniman ito ulit dahil sayang naman kung maglagay kami tapos dumating naman si baha. Sayang at wala kaming mapaglagyan ito kung amin talagang ipoporsige na malagyan ito ng maistakan ito ng tilapia. So ito ay 500 square meter at yung isa ay 1,275 square meter. Sayang kasi kung yun hindi natin mapaglagyan dahil may paparating na malaking dalawang baha daw lang ang sabi ng mga na dahil dito ay magkasunod during noong nakaraang 2 linggo, habang tawag dyan malaking tubig, mayroong malaking katumbas, malaking hindi malakas na dalawang bisis na inulit ng lindol. Kaya ito na siguro yung sign guys na hindi muna natin to lagyan ng tilapia kasi sayang lang naman, tapos mahal naman yung pagkain ng tilapia. 25 kilograms naging na dito sa amin is 1.3 kasali na yung plate. 25 kilograms lang yon, mabuti pa yung mag-alaga ng biik. Yung amount na 50 kilogram is only 1,005 to 1,008 lang ang range sa presyo ng pagkain baboy. Unlike dito sa isda is 1 tray 1,300 tapos 25 kilograms at madali pa dang maubos. Kaya naisip ko na di muna to natin istakan ng isda. So gawin mo lang muna natin ng kasi sa ganitong area mga ka-farm ay aabot din ito ng mga malapitan sa 45 to 50 or it's either 35 to 40 bags na palay. So mayroon naman kaming kasabay yung 0.50 or half hectare doon sa kapatid ko na nasalanta sa baha. Kaya dito namin igawa yung yung tawag dyan, yung similya. Dito namin ipatubo yung seedling. So papasokan namin to ng mud boat, kaya ni-repair muna namin yung mud boat. So yun talaga ang buhay farmer mga ka-farm. Kailangan natin ng ideya, kailangan nating magplano talaga kung paano, kasi kung mag-aantay tayo ng maganda ang target sa susunod na buwan or susunod na buwan sa weather forecast, kung mag-aantay pa tayo dyan, mas lalong matagalan tayo at hindi ang area ay sayang at hindi na makapagbigay ng production ngayong season na ito. Kaya sayang. So gawin na lang muna natin yung ideya, kasi hindi naman tumawawala kung itong area, hindi naman tumawawala kung itong area ay gawin natong rice farm muna. So ito yung pinakita ko na sinabi ko sa inyo na 1,275, o di ba? Total wala pa naman tayong exit doon ng tubig lalagay, kasi kinokondem ko yung exit doon sa kabila dahil yung may-ari ng palayan is nagrereklamo. So dito ko na lang ginawa ng while waiting sa taniman lang muna natin to ng palay. So dahil mahal kasi yung order ko na kailangan din na yung PVC na yung PVC na ang yung size niya, yung diameter ng PVC is 8
8 kasi isa lang ang ilagay ko, 8 diameter. So medyo may kamahalan doon, kaya next ano na lang, pagka harvest ko na lang dito na palay, doon na lang tayo mag ano. So pagka ma-harvest na ito mga ka-farm, saka na tayo mag-stock dito ng tilapia. Tapos siyempre pagkatapos na din mag-harvest ng rice nito, kasi i-rice lang muna natin while waiting sa mga preparation natin dito sa gilid guys. Kaya yan, di ba, ito kailangan natin humanap tayo ng paraan upang sa ganoon ay yung area talaga ay sayang at mabakante na walang production na gumagalaw. Kaya ito dito tayo, di ba? Sayang ang area. Malaki itong area. Nasa buting stage na to guys. Variety nito is ano, Biganti Plus. Biganti Plus ang variety nito. Sana ay huminto na si daga sa pagkain. Kaya dito nung nakaraang daming live ko na short live, dito ako naggawa ng kanalitas, kaya ito na talaga yung plano ko. Pero yung kanalitas is plano pa to na gawing tawag diyan, gawing daanan para sa fish pond. Pero ngayon ay gawing daanan na naman para sa gagawin nating tawag diyan, gagawin nating palayan. Yung fish pond ay gawin nating palayan. Yan. Hindi naman masama yan, di ba, guys? Oh. Kahit ano na lang ang itatanim natin dahil starting na ito sa summer. Maraming ng gulay. Kailangan na tayo magtanim dito sa gilid ng dike ng gulay, like for example, yung okra, yung mabubuhay na dito sa gilid ng dike. 'Di ba? Makita niyo yung area ko dito na ngayon ay maganda na, lalo na yung sikat ng araw. Hindi ba guys? Tapos may mga makita na tayo pag ganito ng stage talaga, yung palay magpapakita ng gilas, kaya mabango sila sa mabango sila sa mga daga. Kaya dito linagyan ko ng pagkain. Ay, so far guys, mayroon namang kumain. Kaya diyan naglagay tayo ng mga pagkain upang siyempre kung saan sila umuwi, doon na sila diretso matutyogi. Yan. Kasi tingnan nyo guys, yan, sayang talaga na kinain nila. Siyempre hindi naman talaga maiwasan yung mga piste talaga. Piste ang tawag kasi diyan. In English, pest. Siyempre piste din sa Tagalog, ganyan. Nakakairita yung mga ganyan, di ba, guys? Katulad sa mga silingan nato, piste gihapon. Napay uban animal, joke. Di ba guys? Kanang namula-pula mga kinanan dyan na si Hasin. So maura to, gipakita na ako ang inyo kay basi, ipakita na ako sa inyo ang kining kuan ba, baka sa susunod na video magtataka kayo, sabi nyo fish pond, bakit walang fish pond, walang fish dyan? Rice pala. So kasi ngayon pa lang mag-start na ako na may sabihin sa inyo na ito ay gawin muna nating rice farm, kasi sayang yung area. Kasi yung may 1/4 hectare ako doon sa kabila, yung palagi kong nilalive palagi during baha, talaga siya ay epektado yung 0.25. Sayang naman ito, tapos sa kabila, tapos sa kapatid ko sayang, tapos 2 sako naman ang binili kong binhi. Sayang naman yung 1/5, di natin mapapakinabangan. Kaya yun, ito gawa natin ng paraan. Kasi tingnan niyo mga ka-farm,
Dito tayo, iikot tayo pa dito sa likod. Tingnan natin ang dito banda. Yung mga sound natin ha, background sound ay ano lang, mga huni ng ibon, iba't ibang ori ng huni ng ibon, mga crickets. O, kayo nang bahala kung pamilyar nyo yung mga boses na naririnig nyo. So ito guys, ito dati ay nakakuha ito ng 18 bugs. Ito, maliit lang ito. Pero ngayon, baka ano na yung 8 na lang. O tingnan nyo, naubos talaga ni daga. Ito naman sana yung inihanda ko para sa sa next cropping ay isusunod ko na itanim. Pero unfortunately yun, tingnan nyo yung sinapit niya. Dahilan yan sa daga. Pero sige lang guys, kahit wala tayong kalaban, syempre, ay meron palang kalaban, pero hindi tao. Ito talaga yung kalaban natin, yung mga pest as farmer. Itong mga, pest sa palayan. Kaya, yun. Dito natin makikita ang tunay. Ang tunay. Oh, di ba? Di ba? See? So, malaki na to. Malaking maanin nito, guys. As in, maniwala kayo sa hindi. Oh, di ba? Maganda ng panahon ngayon. Okay. Pero pag ganyan, guys, ako'y nadi-discourage talaga, pero wala naman tayong wala tayong magawa talaga as in. Kaya tayo ay patuloy pa din upang syempre wala tayong mai-harvest. Kahit maliit, mayroon tayong harvest, basta importante ay say say yan. So salamat sa inyong support guys through watching my videos, and please like or comment and paki-subscribe na lang para syempre kahit mga ganitong vlog lang ma-update kayo vlog. Thank you so much guys. Love you all. Bye everyone.